Ito isang electrical safety device. Ang tawag nito ay SPD, parang tunog pulis. It's surge protection device. Under our laws, this is mandated by the Philippine Electrical Code, but I believe this is not required for home installations. However, sa video nito, sasabihin ko bakit kailangan to sa ating bahay at paano ito ilagay dito sa ating distribution panel. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Wow! Dati din natin narinig ang SPD, but lately madalas ang pagbanggit nito lalo na sa mga nag-install ng solar power system. Sa pamamagitan nito, maprotektahan natin ang ating mga sensitive electrical and electronic devices at mga appliances sa loob ng ating bahay. So protecting from what? Tinutukoy ko ay ang transient voltage o surge voltage mula sa external sources like equipment switches, and indirect heat ng lightning o kidlat. Indirect heat kasi pag direct heat ng kidlat, walang protection device ang tatayo sa lakas ng lightning. Tinatawag na transient kasi dumadaan ng sandali ang surge voltage pero pwede mag-iwan ng damage dahil sa laki ng kanyang kuryente up to thousands of volts for micro o milliseconds lang tatagal. Parang spikes lang ito kung i-illustrate natin sa graph. Kahit sandali lang yon, but grabe na ang epekto nito sa ating mga appliances. While I was working in Manila, na-experience ko doon na palagi lang merong malalakas na kidlat. One time, tinamaan yung TV set ko nang inayos ko, buti na lang capacitor lang ang nasira, na-absorb ng capacitor ang surge current. Then after a few years, yung next TV ko naman ang nasira, ang tinamaan yung Ace TV ko. Sinabi ko sa intro in this video na mandated ang paglagay ng SPD under the Philippine Electrical Code but di ito ni-require ng mga power companies. In fact, di pa ako nakakita ng electrical panel sa isang bahay na merong SPD. Dito sa amin, ang require lang ng power company ay ang paggamit ng residual breaker, yung RCCB as the main breaker. Anyway, there are three types of SPDs, Type 1, Type 2, and Type 3. The number represents the level of protection. Itong hawak ko ay Type 1 na mayroong discharge current rating na 30 kiloamperes to 60 kiloamperes. Ibig sabihin ng discharge current rating ay ang amount ng surge na kaya niyang itapon sa lupa. Once makabit natin to sa ating electrical system, sasaluhin niya ang surge at ibalik sa lupa. Kaya importante ang tamang paglagay nito kung saan dapat ilagay. For Type 1, dapat ito ilagay sa main distribution panel o sa ating main power source. Dito sa aking setup, sinabi ko na in my previous videos na nilipat ko na ang service line. Tinanggal ko na mula dito sa RCCB at nilipat ko dito sa maliit o mini version ng MCB na isa ring 63 amperes. Bali, ito na ang ating main disconnect unit. At dito ko ito ilalagay. Unlike breakers, merong tatlong terminals lang ang SPD. Dalawa dito sa itaas at isa naman dito sa baba. Ang sa itaas, syempre, ay input at sa baba naman ay ang kanyang output. Itong inputs ay i-connect in parallel sa service line sa itaas ng main switch habang itong sa output naman sa baba ay i-connect sa ground. Once papasok dito ang surge voltage sa itaas, itapon ito ng SPD sa lupa via the output o ground terminal. However, it is highly recommended to put a fuse or breaker na merong overcurrent protection before the SPD. So, kunyari, itong ating breaker, ang live dito, itong live L, ay i-connect natin dito sa
breaker. Then, ang neutral ay i-direct natin diretso sa neutral bus. So, ang kailangan natin na breaker, hindi ganito na 2-pole, single pole lang, para ang live wire natin i-connect dito. Then, ito siya, sa itaas, i-connect in parallel doon sa service line before the main switch. Then, ang sa baba ay dito na connect sa ground. Ganun ang mangyayari. Ang purpose nito, kung merong failure dito sa SPD, mag-break itong breaker. Hindi mawala ng kuryente ang ating bahay kasi ang breaker natin ay kinoconnect natin diretso sa main line. So kung meron pang main breaker dito, then diretso ang kuryente dito sa bahay natin. So ito lang ang affected, ang breaker. Ang tawag nito ay dedicated breaker para sa SPD. Hindi ito required na maglagay tayo ng breaker before the SPD under the Philippine Electrical Code, but it is recommended. Nagkamali ko ng pagbili nitong ating dedicated breaker para sa ating SPD. Nabili ko ay single pole plus neutral. So bali, double pole pa rin. But anyway, pwede rin naman ito. Okay? Ang una ko sana nabili ay single pole lang from Taxner. Kaso lang, sira yung nabili ko as shown in my previous short video. Ang ratings nito ay nasa 32 amperes. Kasi ang recommended na rating ng dedicated breaker para sa SPD ay between 20 and 30 amperes. Bali, half ng main breaker. Yung main breaker natin is 63 amperes. So, ang bili ko is 32 amperes. Now, ito yung connection natin. Nilagyan ko muna ng wirings para ma-explain ko. Naubusan na ako ng mga wires. Ang ideal na wire size para sa SPD ay number 10, at least number 10 AWG para sa live or phase line. So, itong yellow, number 10 to, number 10 tong yellow. Ang black is para to sa neutral. Pwede ito, number 14 ginamit ko eh. Naubusan na kasi ako ng kable. So, baligtad ang kanyang wiring color. Huwag kayong mamislead. Dito, tama to. Ang aking number 6 to ang aking kable dito. Yung wire na to. Itong black ang live, ang yellow ang neutral. Okay? So, neutral and live. Dito naman, magkaiba yung polarity ng, not polarity, yung linya ng mga breakers from China. Ito, ang neutral niya dito rin at saka live na nasa right side. Pero itong SPD, ang live niya ay nasa left, neutral sa right. So baka mislead kayo. So again, itong linya nito, black, itong linya nito, black, this is for neutral. Dito to i-connect sa neutral bus. Ang yellow dito, this is for the live, i-connect ko dito sa ating main breaker. Saksak ko dito, sabay sa block. Then, ang out nitong ating breaker, ang kanyang neutral, black, papunta dito sa neutral ng ating SPD. Ang live na out nito ay papunta rin dito sa ating SPD. Okay? For the ground, kailangan for type 1 SPD like this, ang recommended na wire size is number 6. Naubusan rin ako number 6, wala na ako number 6. Number 10 na lang ito. Then, i-connect ko to sa ground, dito, ground. So, ito na ngayon ang ating final setup. Natapos ko na mai-connect ang mga kable. By the way, dito ko na rin nilagay ang ating neutral to ground banding. Ito siya, na jumper. Kasi ito na rin ang ating main disconnect unit. So, dito ko na rin nilagay yung banding niya. So, yan. Okay na yan. Naka-live na yan. Meron na ng power dito. Hindi na yun, 6. So, naka-on na lahat. By the way, meron ding SPD para sa DC. Ito para AC. Meron din para DC ito. DC ito siya. So, lagay ito siya between the solar panel and the inverter. Mas mahal to. Twice the price of this. Mas mahal siya. Ang rating nito is 60 kiloamperes din. Then it's 1000 volt DC. Ito 600 volts na to. Ito 1000 volt DC.
and 60 kiloamperes. Supposedly, type 1 to, pero nakalagay dito, dito type 2. Ang type 2 dito supposedly is 40 kiloamperes lang, baka mali lang. Tamang-tama lang itong ating distribution box, ang ating main disconnect unit. Meron dito ang ating main switch, main breaker natin na 63 amperes. Then we have our 32 amperes na breaker para sa SPD. So, sakto-sakto lang dito. Sinabi ko kanina na meron itong type 2 and type 3. Yung type 2 ay color white, ito ay color red. At meron yung current rating na 20 kiloamperes to 40 kiloamperes. Saan ilagay ang type 2? Usually, ilagay yon sa mga sub-panels. Kung dito sa aking distribution panel, pwede natin i-connect ang ating SPD na type 2, let's say, sa load side ng breaker para sa outlets ng kitchen. Ang purpose ng paglagay ng type 2, kahit meron ng type 1 dito sa ating main disconnect unit, ay para kung meron pang residual o natitirang source voltage paglampas itong type 1, ay mapigilan pa rin ng type 2 na SPD. Parang secondary line of defense siya. Pwede ba hindi na maglagay ng type 1 dito sa main switch or main panel? Diretso lang tayo type 2 dito sa load side. Ang sabi ng mga experts, kung hindi maglagay ng type 1 dito sa main panel, pwede diretso sa sub-panel, but maglagay ka ng type 1 or type 1 plus 2 ang ilagay na type na SPD. Yung type 3 naman ay color yellow ang kanyang module dito na merong current rating na 10 kiloamperes to 20 kiloamperes. Ilagay ito sa point of use or sa outlet mismo. Siguro nakita nyo yung mga extension outlet na merong surge protector. It's type 3. Kung meron pang konti na surge current na makalampas sa type 1 at sa type 2 sa sub-panel, masasagi pa rin ng type 3 SPD. Finally, huwag kalimutan na palitan ang module ng SPD. Itong color na green dito, ang ibig sabihin nito ay gumagana pa ang SPD. Once mag-red ito, ay ibig sabihin ay expired na yung SPD at dapat nang palitan. This is modular. Pwede ito matanggal kung nag-expire na ang kanyang metal oxide sa loob. So di kailangan bumili ng buong SPD. Itong module lang matatanggal ito para palitan. Parang refill siya. Yung surge protector ng mga extension outlets, ang material na ginamit doon ay diodes. If you have questions, pakilagay dyan sa ating comment section. I tag this product in this video para doon kayo makabili sa official store ng Taxnel. Salamat, bye.